足並みを揃えてゆこうお互いを信じ合う5人の仲間まるでスファイブに預けた命飛ぶぜ宇宙の果てまでもみんなの笑顔Ang nakaraan sa Voltes 5 Legacy. Nasakop na ng Buzan, Najmi, Imperium ang halos lahat ng planetang may buhay sa San Sinuko, maliban sa Terra Erdo. Napakalaking hadlang talaga sa atin ang Voltes 5. Dapat siguro alamin din natin kung sino ang namumuno at nagpapatakbo dito. Parang nakakarami na kayo ng inom ah. Hoy, wag ka nga mga ilam. Iyabang mo no? No touching! Oy! Sabi bang no touching eh! Loko. Sir, salamat talaga, sir. Ang bait niyo naman. May mga guys pa rin pala like you, no? Mahusay at ginawa mo ang iniutos ko sa'yo. Umaasa ako na sa susunod nating pag-uusap ay may maganda ka muling balita. May paraan na para malaman natin kung sino ang 5 piloto ng Voltes 5. Ikaw pa lang yung babaeng nakakausap ko na ganito katagal. Bukod sa mama ko. Alam mo, ikaw pa lang yung taong nakausap ko na nakarelate ako. Gusto rin kita, kaya hinay-hinay muna, please. Gusto rin kita mas makilala pa. Friend ba yung tingin mo sa akin? Sorry, what? Kung friend yung tingin mo sa akin, sabihin mo sa akin kung bakit kayo nag-break ni Eva. O bakit di ka makasagot ngayon kung may problema, no? Feeling ko, this is not the right moment to talk about it. Pag ready ka na, sabihin mo rin sa akin kung sino yung crush mo. Kuya, pwede ko ba ito dalhin sa Camp Big Falcon? Go, sige. Dali mo lahat ng gusto mong dalhin na toys para mas ma-feel at home ka sa Camping Falcon, okay? I'm sure okay yun kay Dr. Smith. Best friends kayo, di ba? Good morning sa mga kapatid kong poging-poging katulad ko. Morning, Big Bird. Aga ko gumising. Kanina ko pa kayo hinihintay. Oo nga. Anong nakain mo? Inspired lang. Ba? Inspired? May inspired ka na ngayon, ha? Bakit, ha? Ano meron? Ha? Nakilala kasi akong kaibigan kagabi. Ah, okay. Kaibigan na to, babae. Babae? Ay, yung ngiti, pambabae yung sagot eh. Sino yan? Kwento mo. Dali na. Sige na, please. Saka ako na ikikwento sa inyo pagka naging girlfriend ko na. Girlfriend talaga? Eh, kagabi mo palang nakilala eh. Oo nga. Bunso, ganun talaga minsan. Tama nga tong Kuya Steve mo, tsaka Ate Jamie mo, oh. Ano? Oh. Sure. Ano? Kaya nga in love ka sa kanya eh. Bakit nasa akin yung usapan? Ikaw yung pinag-uusapan dito, di ba? Alam nyo, mag-ready na kayo. Baka malate tayo, kailangan natin mag-report sa Camp Big Falcon. Kuya, Ano? wala na si Ava. Oh, Oh, hindi pwedeng-pwede na kayo ni Jamie. dali nyo lahat ng kailangan yung dalhin. Go na, bilis! Baka malate. Gagalit si Dr. Gagalit si Dr. Smith. Jamie! Yung gagayahin yung kay Big Bird mo, ha? Kuya, I wish nandito si Mama. Sigurado ako, happy siya. Kasi, happy din kayo. ginagawa mo? Wala. May pinag-eksperimentuhan lang ako. Napadaan ka. Bakit?
Parang balisa ka yata. Sino ba kasi ang espiya ng prinsipe? Saan ba siya nanggaling? Malamang isa siyang sundalo o kaya isang alipin. Nakasama natin sa ekspedisyon na to. Inatasan ni Prinsipe Sardos na makihalibilo sa mga taga-Terra Erto. Tama ka. Siguro nga isa siya sa mga alipin. Sapagkat kawangis nila mga taga-Terra Erto, mga wala silang sungay. Tama ka dyan. Ngunit sino kaya siya? Sandra, bakit ba pilit mong inaalam? Hayaan mo siyang gawin ng kung ano man ang misyon niya. Nabuti pa, munta tayo kay Draco sa unang lagusan. Tingnan natin kung tapos na yung beast fighter niya. PJ! Jimmy! Paki-process daw ito ang independent security hard drives from Medical Peace. Okay. Thank you. Sure. Well, well, well. If it isn't Jamie Robinson. Akala ko ba nag-quit ka na? A girl can change her mind, right? Lalo na kaya lang naman ako umalis dito sa campus because may kinaiiritahan ako. Itatanong ko pa ba kung sino yan? No need naman na, di ba? Isa pang reason kaya ako bumalik dito sa campus because ayoko siyang bigyan ng peace of mind. O chance para landiin yung boyfriend ko. Boyfriend mo pa nga ba si Steve? Last I heard kasi parang masaya naman na siya na single ulit siya. So ano pang babalikan mo? Have a nice day, guys. Ooh, burn! Kaya pa ba siya nag-train? Kaka-take off niya pa lang, Doc. Kaya na kaya ng batang yan at nagtitrain ng mag-isa. Baka mainit na naman ulo, Doc. Kilala niyo naman si Lieutenant Cordon. Maybe he's just blowing off some steam. Mahirap talaga basahin ng galing ito si Mark. Just like the Armstrong brothers. Parang anak ko na rin yan. Hello. Ano yung report mo? What? Okay. Send mo agad sa akin yan. Pati lahat ng evidence. Hintayin ko. Siguradong matutuwa si Mark dito. Is that for me? Akala ko umalis ka na. So, nagkita na pala kayo? Thank you for the flowers, babe.
Sabi na nga ba, masaya ka na bumalik ako dito eh. Sorry kung nag-quit ako ah. But I realized na dito talaga sa camp yung life na gusto ko. So yeah, I'm back for good. Well, excuse me? So ano, wala ka man lang pa-welcome back, my love? Welcome back, Ava. I'm happy nagbago yung isip mo. Thank you, babe. Hindi na tayo, di ba? Mas tama na yun para sa ating dalawa. Yeah, right. Kasi hindi naman talaga para sa akin tong flowers, di ba? Para kay Jamie to. This is actually for her. It's my way of saying thank you kasi hindi niya ako iniwan nung namatay si Mama. Ikaw, nasan ka ba nun? Nasan ka nung kailangan kita? Ngayon, babalik ka. You're acting like we're still together. Ano iniisip mo? Tatanggapin kita? After nung nangyari nung lahat? Eva. Sympathy flowers. For your dead sense of empathy. Ano pong sasabihin niyo sa akin, Dr. Smith? May update ako tungkol sa mother mo. Yung totoong nangyari sa kanya. Wag po ngayon, Doc. I don't wanna ruin my day. No, Mark. Mali ang iniisip mo. Hindi ka iniwan ng nanay mo at hindi niya inabandon ng tatay mo. Eh ano ho ba totoong nangyari sa nanay ko? If you're willing to listen, kwento ko sa'yo. Makinig ka lang. Kukwento ko sa'yo ang buong storya. Luisa, mag-isa ka lang dito. Hindi ka ba natatakot? Manoy, kayo pala. Alam mo ba, noong nakaraang linggo lang, may taga-barangay na inatake ng asong gubat sa tabing ilog. Sana nagpasama ka. Wala naman ako mga kasama, Manoy. Alam niyo namang may sakit ang asawa ko. Ayoko naman magpasama kay Mark. May istorbo lang yung tulog ng bata. Eh di sana nagpamaga ka na lang. Mas safe dito pag araw. Oo nga. Eh kaya lang ho, lumala yung ubo ng asawa ko. Kaya napilitan akong maghanap ng igagamot sa kanya. Kaya ito, kumuha ako ng dahon. Mainam to panggamot sa kanya. Ay, wag na kayo mag-alala. Okay lang ako. Dala ko naman yung baril ng asawa ko. O basta, mag-iingat ka. Salamat ho. Sige, dito na kami. Totoo ho ba itong mga kinuwento niyo sa akin? O gawa-gawa niyo lang? Para hindi ako magalit sa ina kong nang iwan sa amin. Mark, wala akong rason o pakinabang kung mag-iimbento ako ng story sa'yo. Miski bangkay ng ina ko, hindi dumating sa amin. Paano niyo ho ba nalaman to?
many years ago, meron natagpo ang isang kalansay sa gubat. Nakita na marami itong kagat ng mga hayop. Nung sinuri siya ng mga eksperto, nalaman nila na yung kalansay na yun ay kalansay ng isang babae. At doon nila natuntun ang nanay mo. Matagal nang wala ang tatay mo noon. Patay na siya. At ikaw naman, wala ka rin doon sa lugar. Kaya hindi mo agad nalaman. Yan ang report. Basahin mo. You see, hindi masamang ina ang nanay mo. Hindi kayo nabandona at sumama sa ibang lalaki na gaya ng iniisip mo. Just like Mary Ann. Namatay siya tulad ng nanay mo. Namatay siya dahil sa pagmamahal sa tatay mo. At wala siyang iniisip kung hindi yung kaligtasan at yung pagmamahal niya sa iyong ama. So, totoo nga na bumalik na si Ava. Ano ibig sabihin nun? Eh di, nagdrama-drama lang siya. Paano na yan, Kuya Steve? Paano mo na maliligawan si Ate Jamie kung nandiyan na naman si Ate Eva? Ligaw agad? Ito talaga sa bunso pa talaga nang galing yung ligaw. Bata ka pa. Pinapaalam muna tayo kay mama kay papa. Mamaya kung ano pang tanongin sa akin. Ma, Pa, love you. Bakit nandito ka na naman, ha? Naghahanap ka na naman ng away? Relax. Hindi naman ako nagpunta dito para makipag-away sa inyo. Bakit ka nandito? Gusto ko sanang mag-sorry. Gusto ko sanang mag-sorry sa inyo. Pati sa mga masasabang nasabi ko sa mama nyo. Truth be told, naiinggit kasi ako sa inyo. Lagi ko kasi nakikita kung gaano ka-ideal na mother si Mrs. Armstrong. Isang loving and caring na mother. Nakakala ko wala ako. I was wrong. I was very wrong. Kagaya rin pala ng mama nyo yung nanay ko. Pareha silang nag-sacrifice ng buhay nila para maligtas ang family nila. Maligtas? Oo, Big Brick. Long story, pero okay naman na ako. Hindi na ako naiinggit sa inyo. Kaya, sorry talaga. And I hope maging okay na tayong lahat. Ano mga kuya? Makikipag-peace na ba tayo kay Kuya Frenemy? Pero ba't may pa-flowers pa? Para kay Mrs. Armstrong sana. Big Brick. Yun lang. Joke lang. Joke lang. Little John, sorry. Okay lang, Kuya Mark. Bigay ko na itong flowers sa mami niyo.
Bakit? Hindi na ako makapaghintay pa. Draco, ilabas mo na! Nais ko na siyang makilala. Masusunod, Joffrey. Nais kong ipakilala sa inyo si Gardo! Susunod sa Voltes 5 Legacy. Dami-dami mo sigurong girls sa ka. Grabe, parang mas marami pa nga mga gadgets dun kaysa sa mga babae. Ano bang itsura ng loob ng camp? Kasi alam mo, mula bata pa lang ako, pinangarap ko nang makita yung loob nun. Pero until now, hanggang labas lang ako ng camp. Alam mo, matutupad na yung pangarap ko na yan. Pwede ba ako dun? Di nyo pa rin nasasakop ang planetang yan. Malapit na, kamahalan. Liit na planeta. Hindi nyo matalo. Anong klaseng pinunong mananakop ka, Zados? Nasisiguro kung tataas ang ranggo natin sa oras na matalo ng ating beast fighter si Voltes 5. Puradong ako, mauupo sa tabi ni Prinsipe Zardos. Mataas masyado ang pangarap mo. Ako ang dapat uupo sa tabi ni Prinsipe Santos. Sige, magpatayan na lang kayo dalawa para ako na lang ang uupo sa tabi ng prinsipe. Ako ang uupo sa tabi ni Prinsipe. Ako ang gumawa kay Gardo. Ako ang upo! Ako! Homsa! Galing na. Ano yun? Butterfly return. We have sighted the Bosay ng Beast Fighter heading towards the north, papuntang general direction ng Camp Big Falcon. Yan ang beast fighter na makakalaban natin. Team, alam kong kayang-kaya niyo yan. And I believe in you. Talunin niyo yung peace fighter niyan para hindi niya makapamagsala. Let's take this beast fighter down. Let's go!